ang apat na itlog sa daan. Maagang nagising si Mang Isko, ang simpleng magsasaka sa baryo. Tahimik ang paligid, tanging huni ng mga ibon at ihip ng malamig na hangin ang kanyang kasama habang siya ay naglalakad papunta sa kanyang bukid. Bitbit niya ang kanyang lumang itak at baong kaunting pagkain, handa sa isang panibagong araw ng pagsasaka. Habang tinatak niya ang makitid na daan sa gilid ng palayan, may napansin siyang kaiba sa damuhan. Apat na itlog ang nakahilera, tila bagong iwan doon. Napatigil siya at napakamot sa ulo. Kanino kaya ang mga ito? Bulong ni Mang Isko. Maingat niya itong pinulot at inilagay sa kanyang bayong. Hindi niya alam kung saan galing ang mga itlog pero naisip niyang sayang kung pababayaan lang ito sa daan. Maari pa itong mapisa at maging pakinabang sa kanya. Pagdating sa bukid, hindi mawala sa isip ni Mang Isko ang mga itlog. Habang siya'y nagtatrabaho, pakiramdam niya ay may kakaibang init na nagmumula sa bayong na kinalalagyan nito. Paminsan-minsan ay tila may bahagyang paggalaw na parabang may buhay na gustong kumawala mula sa loob. Himala yata ito, wika niya sa sarili. Pag-uwi niya sa kanyang kubo, agad niyang inayos ang isang maliit na pugad gamit ang tuyong damo at lumang tela. Dahan-dahan niyang inilagay ang apat na itlog doon at pinantayan. Kinagabihan, habang tahimik ang buong baryo, biglang nakarinig si Mang Isko ng mahihinang tunog. Tik! 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 Napabangon siya at lumapit sa pugad. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niyang unti-unting nagbibitak ang mga itlog. Isa-isa itong napisa at mula rito ay lumabas ang apat na sisiw. Ngunit hindi ito pangkaraniwang mga sisiw. Ang kanilang mga mata ay tumikikislap sa dilim at ang kanilang balahibo ay may kakaibang kinang. Isa sa kanila ay tumilawak agad, kahit sisiw pa lamang, at ang tunog nito ay malakas at matinis na parang isang ganap na manok panabong. Napaatras si Mang Isko sa kanyang nakita. Hindi ito ordinaryong mga manok, nanginginig niyang sambit. Habang pinagmamasdan niya ang apat na sisiw, napansin niyang ang bawat isa ay may kakaibang marka sa kanilang katawan, tila simbolo na hindi niya may paliwanag. Doon niya naramdaman na ang mga itlog na kanyang napulot ay may taglay na misteryo. Hindi niya pa alam, ngunit ang apat na sisiw na iyon ay may dalang kakaibang kapalaran. At sa paglipas ng mga araw, unti-unti niyang matutuklasan na ang mga ito ay hindi lamang basta manok, kundi mga panabong na may bertud na kayang magbago ng kanyang buhay magpakailanman. Senyales ng bertud, lumipas ang ilang araw matapos mapisa ang apat na sisiw. Hindi pa rin makapaniwala si Mang Isko sa kakaibang anyo ng mga ito. Habang tumatagal, lalo niyang napapansin na hindi sila tulad ng ordinaryong manok sa baryo. Mabilis silang lumaki. Sa loob lamang ng ilang araw, ang dating maliliit na sisiw ay nagkaroon agad ng matitibay na paa at makikinang na balahibo. Ang kanilang mga mata ay matalas, tila laging handa sa anumang laban. Parang may kakaiba talaga sa inyo, bulong ni Mang Isko habang pinapakain ang mga ito. Isang umaga, habang pinapakawalan niya ang apat na manok sa bakuran, may isang ligaw na tandang mula sa kapitbahay ang lumapit. Kilala ang tandang na iyon sa pagiging mabangis at walang kinatatakutan. Bigla itong sumugod. Nagulat si Mang Isko. Hoy, huwag! Ngunit bago pa siya makalapit, isa sa kanyang mga alaga ang mabilis na humarap sa ligaw na tandang. Sa isang iglap, tumalon ito at tumuka ng eksakto sa kalaban. Isang atake lang. Tumilapon ang ligaw na tandang at agad na umatras, tila takot na takot. Napanganga si Mang Isko. Hindi maari, sisiw pa lang kayo, pero ganito na kalakas. Lalo siyang kinilabutan na mapansin niya ang kakaibang marka sa pakpak ng manok na lumaban. Ang simbolo ay tila kumikinang kapag ito'y nagagalit. Doon niya naalala ang kwento ng kanyang lolo noon. May mga manok daw na may bertud, hindi tinatalo, binibiyayan ng kakaibang lakas. Kinabahan si Mang Isko. Kung totoo ang hinala niya, hindi lamang basta alaga ang kanyang napulot, kundi isang bagay na maaring paggagawa ng marami. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Habang pinagmamasdan niya ang apat na manok na natutulog, may narinig siyang kaluskos sa labas ng kanyang kubo. May tao ba dyan? Sigaw niya. Walang sumagot. Ngunit sa dilim, may isang pares ng mata ang nagmamasid sa kanyang tahanan. At tila alam nito ang lihim ng apat na manok ang nakamasid sa dilim, hindi nakatulog ng maayos si Mang Isko ng gabing iyon. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang kaluskos na kanyang narinig at ang pakiramdam na tila may nagmamasid sa kanila. Madaling araw pa lamang ay bumangon na siya. Dahan-dahan siyang lumabas ng kubo, tanga ng kanyang itak. Sinilip niya ang paligid, tahimik, walang bakas ng kung sino man ang naroon kagabi. Ngunit may napansin siya sa lupa. Mga bakas ng paa, hindi ito pangkaraniwang yapak ng tao sa baryo.
Malalaki at tila mabigat ang naglakad. Napalunok si Mang Isko. Hindi ito maganda, bulong niya. Agad niyang binalikan ang 4 na manok. Pagdating niya sa likod ng kubo, nadatnan niyang gising ng mga ito, tila alerto at handang umatake anumang oras. Ang kanilang mga mata ay matatalim at ang mga balahibo ay tila bahagyang nakatayo, parang may inaabangang panganib. Biglang tumilaok ang isa sa kanila, malakas at kakaiba ang tunog na parang babala. At doon nga, mula sa likod ng mga puno ng saging, may isang aninong dahan-dahang lumabas. Isang matandang lalaki, nakaitim, may hawak na tungkod. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliwanag sa kakaibang paraan. Sa wakas, nahanap ko rin kayo, malamig niyang sabi. Kinabahan si Mang Isko. Sino ka? Ano ang kailangan mo? Ngumiti ang matanda. Ang 4 na manok na iyan, hindi sa'yo. Napatayo ng tuwid si Mang Isko. Napulot ko ang mga itlog, inalagaan ko sila, akin na sila ngayon. Umiling ang matanda. Hindi mo alam ang dala mong kapahamakan. Ang mga iyan ay mga manok na may bertud. Hindi sila basta panabong, sila ay isinilang para sa isang mas malaking laban. Biglang kumislap ang mga marka sa pakpak ng 4 na manok. Sabay-sabay silang humarap sa matanda, tila handang ipagtanggol si Mang Isko. Natawa ng bahagya ang matanda. Magaling, pero hindi pa sapat. Sa isang iglap, iwinasiwas niya ang kanyang tungkod. Umihip ang malakas na hangin at tila may puwersang dumagan sa paligid. Ngunit hindi umatras ang 4 na manok. Sa halip, sabay-sabay silang tumalon. Diretso sa matanda. Nagulat si Mang Isko. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na lakas ng kanyang mga alaga. Ngunit ang tanong, kakayanin ba nila ang misteryosong lalaking yon? Ang labanan ng bertud. Sa isang iglap, sumugod ang 4 na manok kay Mang Isko laban sa misteryosong matanda. Sabay-sabay silang tumalon, ang kanilang mga pakpak ay tila may dalang kakaibang lakas at ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa galit. Ngunit hindi na tinagang matanda. Sa isang mabilis na galaw, itinaas niya ang kanyang tungkod at muling iwinasiwas ito. Biglang umihip ang mas malakas na hangin at tila may din hikikitang pader na humarang sa mga manok. Hindi pa kayo handa, malamig niyang sabi. Napaatras ang mga manok ngunit hindi sila sumuko. Muling kumislap ang kanilang mga marka, mas maliwanag ngayon kaysa dati. Napansin ni Mang Isko na ang lupa sa kanilang paligid ay bahagyang nanginginig. Anong klaseng mga nilalang kayo? Bulong niya, halatang takot, ngunit puno ng pagtaka. Isa sa mga manok ang may pinakamatingkad na marka sa pakpak ang muling sumugod. Sa pagkataong ito, mas mabilis ito, halos hindi na makita ng mata. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Pak! Natama ng tungkod matanda at sa unang pagkakataon, napaatras siya ng isang hakbang. Nawala ang kanyang ngiti. May potensyal nga, wika niya. Biglang nag-iba ang kanyang anyo, ang kanyang mga mata ay mas lalong nagningning at ang kanyang presensya ay naging mas mabigat. Parang may kakaibang enerhiya ang bumabalot sa kanyang katawan. Ngunit hindi nagpatinag ang 4 na manok. Sa halip, nagsama-sama sila, paikot na gumalaw na parang may sinusunod na lihim na formasyon. Doon napagtanto ni Mang Isko na hindi lamang basta lakas ang meron ang kanyang mga alaga, may talino rin sila sa pakikipaglaban. Sabay-sabay, sigaw ni Mang Isko kahit hindi niya alam kung bakit. At tila naintindihan siya ng mga manok. Sa isang iglap, 4 na direksyon ang kanilang pag-atake. Napaurong ang matanda at sa pagkakataong ito, napilitan siyang umatras ng tuluyan. Tama na muna. Sabi niya sabay tingin kay Mang Isko. Hindi pa tapos ito, babalikan ko kayo kapag handa na sila. At sa isang kisap mata, nawala siya sa dilim. Natahimik ang paligid. Napaupo si Mang Isko, hinihingal at pawisan. Hindi niya akalain na ang simpleng paglalakad niya papuntang bukid ay hahantong sa ganitong pangyayari. Lumapit sa kanya ang 4 na manok, tila pinapakalma siya. Hindi ko na kayo iwan, mahinang sabi niya. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang simula pa lang ito. At ang tunilaban ay paparating pa lamang ng 4 na panabong matapos ang nangyaring laban, lalong naging balisa si Mang Isko. Hindi na niya tiningnan ang 4 na manok bilang simpleng alaga. Alam niyang may mas malalim na dahilan kung bakit napunta sa kanya ang mga ito. Kinabukasan, nagpasya siyang puntahan ang pinakamatandang albularyo sa baryo, si Aling Sela. Kilala ito sa kaalaman sa mga kakaibang nilalang at misteryo. Pagdating niya sa kubo ni Aling Sela, agad siyang sinalung nito na tila inaasahan na siya. Dala mo na sila, no? Wika ng matanda. Nagulat si Mang Isko, paano niyo po nalaman? Ngumiti si Aling Sela. Matagal ko nang nararamdaman ang kanilang presensya. Isa-isa niyang sinuri ang 4 na manok. Nang makita niya ang mga marka sa pakpak ng mga ito, biglang nagbago ang kanyang mukha mula sa kalmado, naging seryoso. Hindi pangkaraniwan ang mga ito.
sabi niya. Alam ko po, may bertud sila, sagot ni Mang Isko. Umiling si Aling Sela. Hindi lang bertud. Ang 4 na manok na ito ay bahagi ng isang sinaunang lihim. Napakunot ang noo ni Mang Isko. Anong ibig niyong sabihin? Huminga ng malalim si Aling Sela bago nagsalita. May 4 na uri ng lakas na nakatago sa mundo. Lakas ng hangin, lupa, apoy, at dilim. Ang bawat isa sa mga manok mo ay nagtataglay ng isa sa mga kapangyarihang iyon. Nanlaki ang mata ni Mang Isko. Ang nakita mong laban kagabi, simula pa lang iyon. Kapag tuluyang nagising ang kanilang tunay na kapangyarihan, wala nang makakapigil sa kanila. Pero bakit po ako? Tanong ni Mang Isko. Tumingin si Aling Sela sa kanya ng diretso. Ikaw ang napili. Ng sino? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, tumingin siya sa langit na tila may inaala. May mga taong naghahanap sa mga manok na iyan at ang matandang umatake sa iyo, isa lang siya sa kanila. Kinabahan si Mang Isko. Ibig sabihin babalik siya. Hindi lang siya. Sagot ni Aling Sela. Mas marami pa. Tahimik na napaupo si Mang Isko. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na kanyang kinakaharap. Anong dapat kong gawin? Ngumiti ng bahagya si Aling Sela. Ihanda mo sila. Sanayin mo sila dahil darating ang araw na kakailanganin mong ipaglaban hindi lang ang sarili mo, kundi ang lihim na dala ng 4 na panabong. Habang pauwi si Mang Isko, mas lalong tumibay ang kanyang loob. Hindi na siya basta magsasaka lamang. Isa na siyang tagapag-alaga ng 4 na mahiwagang panabong at sa nalalapit na panganib, kailangan niyang maging handa. Ang pagsasanay ng 4 pagbalik ni Mang Isko mula kay Aling Sela, dala niyang mabigat na kaalaman, hindi na simpleng alaga ang 4 na manok, kundi mga nilalang na may taglay na kakaibang kapangyarihan. Kaya kinabukasan, maaga pa lamang ay sinimulan na niya ang kanilang pagsasanay. Sa likod ng kanyang kubo, gumawa siya ng maliit na kulungan at isang maluwang na bakuran na magiging lugar ng ensayo. Isa-isa niyang pinakawala ng 4 na manok. Simula ngayon, hindi na basta pagkain at pag-aalaga lang, wika ni Mang Isko, kailangan ninyong lumakas. Parang naintindihan siya ng mga manok. Tumayo silang tuwid, tila handang sumunod. Una niyang sinubukan ang kanilang bilis. Naglatag siya ng mga patpat at pato sa lupa. Sa isang sigaw, pinatakbo niya ang mga ito. Laking gulat niya nang makita na halos hindi sumasayad sa lupa ang galaw ng isa, parang hangin kung kumilos. Ikaw, sa hangin ka, sabi niya. Sumunod naman niyang pinasubok ang lakas. Naglagay siya ng matibay na kahoy sa gitna. Isa sa mga manok ang lumapit at sa isang matinding tuka nabiyak ang kahoy. Lupa, bulong ni Mang Isko. Ang 4 manok naman ay tila may init na inilalabas. Kahit hindi pa lumalaban, ramdam ang kakaibang init sa paligid nito. At ito, apoy. Ang huling manok ang pinakatahimik. Ngunit nang may biglang ibang dumaan at nagtangkang mangagaw ng pagkain, mabilis itong kumilos at sa isang iglap, napaurong ang ibon na tila natakot sa hindi maipaliwanag na presensya. Dilim. Mahinang sabi ni Mang Isko. Ngayon ay sigurado na siya, tama si Aling Sela. Habang tumatagal ang kanilang pagsasanay, mas nagiging malinaw ang kakaibang kakakayahan ng bawat isa. Ngunit kasabay nito, napapansin din ni Mang Isko na parang may mas malakas pang puwersang nagigising sa kanila. Isang hapon, habang abala sila sa ensayo, biglang umitim ang kalangitan, humangin ng malakas. At mula sa malayo, may narinig siyang tilayabag na maraming tao. Napahinto si Mang Isko. Hindi na ito tulad ng naunang dumating na matanda. Mas marami sila. At sa pagkakataong ito, mukhang handa na silang kunin ang 4 na panabong. Mahigpit na hinawakan ni Mang Isko ang kanyang itak. Hindi ko kayo ibibigay, matatag niyang sabi. Ang 4 na manok ay sabay-sabay na tumilaok parang isang panata ng pakikipaglaban. At sa nalalapit na pagsubok, magsisimula ang tunay na digmaan. Ang pagdating ng mga mangangaso, madilim ang langit at ang hangin ay malamig at mabigat. Ramdam ni Mang Isko na hindi na simpleng banta ang paparating. Ito na ang sinasabi ni Aling Sela. Unti-unting lumitaw mula sa dulo ng daan ang 3 lalaking nakaitim. Mababagal ang kanilang paglalakad, ngunit bawat hakbang ay tila may dalang bigat. Huminto sila sa tapat ng kubo ni Mang Isko. Isuko mo ang 4 na manok, malamig na sabi ng isa. Hindi, matigas na sagot ni Mang Isko. Nagkatinginan ng 3 lalaki at sabay-sabay silang ngumiti, ngunit walang bakas ng kabutihan sa kanilang mga mukha. Kung ganoon, kukunin namin sila sa lakas. Sa isang iglap, sumugod ang isa sa mga lalaki. Mabilis, halos hindi makita ng mata. Ngunit mas mabilis ang isa sa mga manok, ang may kapangyarihan ng hangin. Tumalo nito at humarang, sabay atake. Pak! Napatras ang lalaki. Hindi nga ordinaryo, wika nito. Sumunod naman ang ikalawang lalaki.
Hinampas niya ang lupa gamit ang kanyang paa at biglang nag-angat ang alikabok at maliliit na bato, tila sandata laban kay Mang Isko. Ngunit ang manok na may lakas ng lupa ang sumalubong. Sa isang malakas na tuka, binasag nito ang mga bato at tumalon papunta sa kalaban. Samantala, ang ikatlong lalaki ay tahimik lamang na nakatayo, ngunit bigla siyang naglaho, parang naging anino. Nagulat si Mang Isko. Saan siya napunta? Biglang naramdaman niya ang presensya sa kanyang likuran. Ngunit bago pa siya maabot, ang manok na may kapangyarihan ng dilim ang kumilos. Sa isang kisap mata, tila nilamon ng anino ang paligid at napaatras ang kalaban. Hindi ka makakalapit, parang narinig ni Mang Isko ang bulong nito. Sa gitna ng kaguluhan, ang ikaapat na manok ang may apoy ang sumugod sa unang lalaki. Ramdam ang init sa hangin at sa bawat galaw nito ay tila may nagliliyab na enerhiya. Napaatras ang tatlong mga ngaso. Hindi pa sapat ang lakas natin laban sa kanila, sabi ng isa. Umatras muna tayo. Sa isang iglap, nawala silang parang usok. Naiwang tahimik ang paligid. Hinihingal si Mang Isko, nanginginig ang kanyang kamay. Hindi ito matatapos, sabi niya. Lumapit sa kanya ang apat na manok, tila pinakakita na handa silang ipagtanggol siya. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang lalakas pa ang mga susunod na kalaban at kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang mas lalo pang palakasin ang apat na panabong. Tunay na kapangyarihan. Matapos ang pag-atake ng tatlong mga ngaso, lalong naging alerto si Mang Isko. Hindi na siya mapakali at kahit gabi ay gising siya, laging handang ipagtanggol ang apat na manok. Ngunit napansin niya ang kakaiba. Ang apat na panabong ay tila nagbabago. Isang gabi, habang maliwanag ang buwan, pinakawalan niya ang mga ito sa bakuran. Bigla na lamang kumislap ang kanilang mga marka, mas maliwanag kaysa dati, at doon niya nakita ang hindi pa niya kailanman nasaksihan. Ang manok ng hangin ay tumalon, ngunit hindi agad bumaba, para itong saglit na lumutang sa ere. Ang manok ng lupa naman ay tumapak ng malakas, at ang lupa sa ilalim nito ay bahagyang nagbitak. Ang manok ng apoy ay naglabas ng init na halos maramdaman sa buong paligid, tila kayang magliyab anumang oras. At ang manok ng dilim ay halos maglaho sa paningin, parang anino na gumagalaw sa dilim. Napaatras si Mang Isko. Ganito pala ang tunay ninyong lakas. Ngunit kasabay ng paghanga ay ang pangamba. Dahil kung kaya nilang gawin iyon ngayon, gaano pa kaya kung tuluyang magising ang kanilang buong kapangyarihan? Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Isang pamilyar na presensya ang kanyang naramdaman. Ang matandang lalaki. Unti-unti itong lumitaw mula sa dilim, ngunit ngayon ay hindi na siya nag-iisa. May kasama siyang isa pang nilalang, mas matangkad, mas mabigat ang presensya, at mas nakakatakot. Handa na sila, sabi ng matanda, nakangiti. Ngayon, kukunin na namin sila. Napalunok si Mang Isko. Ramdam niya na mas delikado ang mga ito kaysa sa mga naunang dumating. Ngunit sa pagkataong ito, hindi na siya umatras. Huminga siya ng malalim at tumayo ng matatag. Kung gusto niyong kunin sila, dadaan muna kayo sa akin. Biglang sabay-sabay na kumislap ang marka ng apat na manok. Parang sumagot sila sa kanyang tapang. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsimula ang isang mas matinding laban. Isang laban na magpapakita ng tunay na kapangyarihan ng apat na panabong. Ang pagsubok ng kapalaran. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, nagkatitigan si Mang Isko at ang dalawang nilalang sa kanyang harapan. Ang matandang lalaki ay nakangiti, ngunit ang kanyang kasama ay tahimik, parang isang aninong may sariling buhay. Simulan na natin, malamig na sabi ng matanda. Sa isang iglap, kumilos ang kanyang kasama. Mabilis, higit pa sa anumang nakita ni Mang Isko noon. Isang malakas na puwersa ang tumama sa lupa dahilan upang ito'y manginig. Ngayon, sigaw ni Mang Isko. Sabay-sabay na sumugod ang apat na manok. Ang manok ng hangin ang unang umatake. Mabilis, halos hindi makita. Ngunit sa pagkakataong ito, sinalubong ito ng anino at naharang. Ang manok ng lupa naman ay tumalon at buong lakas na tumuka. Nagkaroon ng malakas na tunog at ang lupa ay muling nagbitak. Ngunit hindi pa rin natinag ang kalaban. Malakas, pero kulang pa, sabi ng matanda. Biglang sumiklab ang init. Ang manok ng apoy ay sumugod at sa bawat galaw nito ay tila may apoy na sumusunod. Napaatras ng kaunti ang anino. Sa wakas, nakaramdam ito ng tama. Ngunit sa susunod na sandali nawala ito parang usok na tinangay ng hangin. Mag-ingat, sigaw ni Mang Isko. Biglang lumitaw ang anino sa likod niya. Ngunit bago pa siya tamaan, ang manok ng dilim ang kumilos. Sa isang iglap, tila lumawak ang anino sa paligid at nilamon ang galaw ng kalaban. Nagbanggaan ang dalawang kapangyarihan ng dilim. Tahimik. Ngunit mabigat. Napansin ni Mang Isko na parang nahihirapan ang kanyang manok. Unti-unti itong napipigilan. Hindi pwede.
bulong niya. Sa sandaling iyon, may naalala siya sa sinabi ni Aling Sela. Kapag nagsama-sama ang kanilang lakas, doon magigising ang tunay nilang kapangyarihan. Magkasama kayo, sigaw ni Mang Isko. Parang naintindihan ng apat na manok ang kanyang sinabi. Unti-unti silang lumapit sa isa't isa at sabay-sabay na kumislap ang kanilang mga marka. Hangin, lupa, apoy, dilim. Sa unang pagkakataon, nagsanib ang kanilang lakas. Isang malakas na alon ng enerhiya ang sumabog sa paligid. Imposible, samit ng matanda. Tinamaan ang anino at sa wakas, napaatras ito ng malayo, natahimik ang buong paligid. Ngunit kahit na nanalo sila sa saglit na iyon, napansin ni Mang Isko ang isang bagay. Pagod na pagod ang apat na manok. At ang matanda ay nakangiti pa rin. Ngayon ko lang nakita ang ganitong lakas, sabi niya. Pero tandaan mo, hindi pa ito ang katapusan. Unti-unti silang naglaho sa dilim. Naiwan si Mang Isko, hingal at pagod kasama ang kanyang apat na alaga. Alam niyang pansamantala lamang ang kanilang tagumpay. Dahil ang laban na ito ay pagsubok pa lamang ng kapalaran at ang tunay na hamon ay paparating pa, ang huling laban. Madilim pa rin ang gabi, ngunit unti-unti nang sumisikat ang liwanag sa silangan. Nakaupo si Mang Isko sa harap ng kanyang kubo, pagod ngunit matatag ang loob. Katabi niya ang apat na manok, hingal, ngunit buhay at alerto. Ramdam niya, ito na ang huling pagsubok. Hindi nagtagal, muling umihip ang malamig na hangin. Unti-unting lumitaw ang matandang lalaki, ngunit ngayon, nag-iisa na lamang siya. Hanggang dito na lang, sabi niya, ngunit kakaiba ang tono, hindi na kasing bangis ng dati. Tumayo si Mang Isko. Hindi ko kayo ibibigay, mariin niyang sagot. Ngumiti ang matanda. Hindi na kailangan. Biglang nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang katawan ay tila naging liwanag at dilim na magkasabay. Ako ang tagabantay ng apat na kapangyarihan, sabi niya. At ikaw ang napili upang mag-alaga sa kanila. Nagulat si Mang Isko. Sinusubukan lang kita kung karapat-dapat ka bang maging tagapangalaga. Napatingin si Mang Isko sa apat na manok. Lahat ng laban, pagsubok lang, hindi lahat, sagot ng matanda. Ang mga ngaso, totoo sila at pabalik sila. Lumapit ang matanda sa apat na manok. Sa unang pagkakataon, hindi sila umatake. Sa halip, tumahimik sila. Ganap na silang nagising, sabi niya. At ikaw ang kanilang pinili. Napalunok si Mang Isko. Ano ang mangyayari ngayon? Simula pa lang ito, sagot ng matanda. Ang mundo ay mas malawak kaysa sa alam mo at ang apat na panabong na iyan ay susi sa balanse ng kapangyarihan. Unti-unting nagliwanag ang paligid. Ang apat na manok ay sabay-sabay na tumilawak, malakas, parang isang panata. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mang Isko ang kakaibang lakas sa kanyang puso. Hindi na siya natatakot. Handa na siya. Alagaan mo sila, huling sabi ng matanda. Dahil darating ang araw, nakakailanganin ninyo ang isa't isa. At sa isang kisap mata, naglaho siya. Sumikat ang araw, isang bagong umaga at isang bagong simula. Ngumiti si Mang Isko habang pinagmamasdan ang kanyang apat na panabong. Mula sa simpleng magsasaka, naging tagapangalaga siya ng isang dakilang lihim. At kahit tapos na ang laban, alam niyang ang tunay na kwento ay nagsisimula pa lamang. Tapos ang kwento ni Mang Isko at ng kanyang apat na mahiwagang panabong, hangin, lupa, apoy at dilim. Mula sa simpleng magsasaka na naglalakad papuntang bukid, napunta siya sa isang kapalarang hindi niya inaasahan. Ang apat na itlog na kanyang napulot ay hindi lamang basta biyaya, kundi isang pagsubok ng lakas, tapang at puso. Sa bawat laban na kanyang hinarap, napatunayan niya na hindi kailangang maging mayaman o makapangyarihan para maging bayani. Ang mahalaga ay ang paninindigan, malasakit at tapang na ipaglaban ang tama. Ang apat na panabong ay hindi lang mga mandirigma, sila ay simbolo ng balanse ng mundo. At si Mang Isko ang naging tagapagbantay ng lihim na iyon. Ngunit tulad ng sinabi ng matanda, hindi dito nagtatapos ang lahat. Dahil sa bawat dulo may panibagong simula.